Isang magandang araw mga tol at talagang na-miss ko kayo. Pasensya na kayo at medyo natagalan ang upload natin. Bilang pabawi, asahan ninyong sunod-sunod na ang mga videos na i-upload natin. Don't judge the book by its cover. Ayan ang malimit nating naririnig at talaga namang napaka-popular na mga kataga at ito ay i-apply natin sa larawan ng babaeng ito. Unang tingin ay marahil mapapaisip ka ng anong meron sa babaeng ito. Para namang wala tayong nakikitang mali at problema. Pero tol, there's much things na talagang mapapaumay ka sa malalaman mo. You know, seeing only one side is always a cause of danger. And let us not just take her appearances upon one-sided. And let's get into her case story. Ano nga bang madilim na kwento sa likod ng magandang dilag na ito? Nagsimula ang lahat sa isang matamis na pag-iibigan sa pagitan ng babaeng ito na nagngangalang Jody Arias at ng kanyang boyfriend na si Travis Alexander. Si Travis Alexander, 30 years old noong mga panahong iyon at 26 naman si Jody. Si Alexander ay Amerikanong tindero mula sa Arizona at motivational speaker sa Prepaid Legal Services o PPL. Si Jody Arias naman ay isang carefree aspiring photographer sa Pan Desert. Taong 2006 na magkasalubong ang landas nila ni Jody sa isang marketing conference sa Nevada, Las Vegas. Tipong na love at first sight itong si Alexander kaya naman inimbitahan niya si Jody sa isang, company dinner. Maluwang namang tinanggap ito ni Jody dahil hindi naman problema yon, palakaibigan kasi siya. Siyempre, date yon at wala namang ibang gagawin doon kundi mag-uusap-usap sila at ang pag-uusap nga nilang yon ay umabot hanggang madaling araw. Dahil doon, nagka-spark sila at hindi nagtapos lang sa isang pagkakaibigan ang natamo ni Ginoong Alexander. Hindi siya bigutol at hindi na friendzone gaya mo. Biro lang tol, kao naman galit ka kaagad eh. Anyway, mabilis na nagkainlaban nga sila sa isa't isa at yun na ang simula ng tamis na pag-iibigan nila. Sinabi pa nga ni Alexander sa mga kaibigan niya na ito na, nahanap ko na ang para sa akin. Future wife, kumbaga. Ngunit ang problema dito mga tol, tipong INC tas na in love ka sa hindi mo ka-iglesia, you know that feeling na hindi kayo pwede. Miyembro kasi ito si Alexander at hindi lang siya basta miyembro, deboto rin siya sa isang Mormon church. At talaga namang konserbatibo rin ang church na yon. Ngunit hindi kalaunay, nagpa-convert naman ito si Jody, halos isang buwan din mula nung nag-date sila. Hindi gaanong maganda ang takbo ng relasyon nila sa kadahilan ng malayo sila sa isa't isa. Kaya naman lumipat ito si Jody sa Palm Desert, California nang sa gayon medyo mapalapit naman siya kay Alexander. Naging maganda naman ang takbo ng relasyon nila pero merong ilang bitak sa ilalim nito. Nagkaroon kasi sila ng, premarital sex. At alam nyo naman na isang kasalanan yan lalo na sa church nila. Dinagdagan pa ito ng mga kaibigan niya na hindi pabor kay Jody. Obsessed na obsessed kasi itong si Jody kay Alexander. Paranoid din kasi ito si Jody, tipong ayaw niya at pinagbabawalan niya si Alexander na makipag-usap sa kahit sino mga babae. At kung saan magpunta itong si Alexander, sinusundan niya ito ng sinusundan at kahit pa sa social media, bantay sarado ito ni Jody. May kita natin mga tol na wala ng kalayaan ito sa Alexander. Alam nyo para sa mga babae, okay na medyo maging mahigpit kayo sa mga boyfriend nyo dahil nga siguro love na love nyo lang sila. Pero wag naman sana ninyong aalisan ang kalayaan ng lalaki. Tipong gusto nyong gawin kayong mundo nila, hindi nyo sila pagmamayari kahit pa maging mag-asawa kayo. Buhay nila yan at hindi nyo pwedeng i-control yan. Hindi naman siguro mga robot ang mga lalaki. Magiging toxic lang ang relasyon nyo kagaya na nangyari sa dalawang ito. Hindi kasi nagtagal ang relasyon nila. 5 buwan lang ang nakalipas, nakipaghiwalay itong sa Alexander dahil na rin sa pangit na ugali nito ni Jody. Ngunit ilang mga linggo lang ang nakalipas ng hiwalayan nila. Lumipat ito si Jody malapit sa lugar na tinitirhan ni Alexander. Sa Mesa, Arizona, California, US. Dito na nagsimula ang nakakatindig balahibo sa mga galaw ni Jody. Kahit hiwalay na sila, nagpupunta pa rin siya sa bahay ni Alexander nang walang pasabi. Kahit wala sa Alexander,
Walang pakialam ito si Jody at nangihimasok pa nga siya sa garage door ni Alexander at pinapalitan ito ng code. May punto pa nga na nagulat si Alexander dahil nakita niya si Jody sa isang doggy door na palihim na pinupuntahan ni Jody. Noong mga panahon na yan, tol, may iba nang nililigawan itong si Alexander. Ngunit dahil nga ayaw ni Jody na mag-break sila, ginagawa niya ang lahat mabaling lang ang atensyon ni Alexander sa kanya, kaya naman patuloy pa rin silang may contact sa isa't isa ni Jody. Friends with benefits, ika nga. Nasuspetsahan ni Alexander na dinatakot pala ni Jody ang bagong babaeng nililigawan niya sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto at sa mga bintana, at biglang tatakbo pala yon na ipinagtataka naman ng babae sa kung sino ang kumakatok. Pagkatapos nito, natagpuan ni Alexander ang mga gulong ng sasakyan niya na wakwak. Walang ibang tao ang kanyang nasa isip sa may gawa nito kundi si Jody lamang. Kinagalit niya ito ngunit marahas na tinatanggi ni Jody na siya ang may gawa nun. June 4, 2008, ang araw ng Miyerkules. Dito na mangyayari ang malagim na pangyayari sa buhay ni Travis Alexander. Bago ang malagim na pangyayari, may plano si Alexander na pumunta sa isang company retreat sa Mexico kasama ang kanyang bagong babaeng nililigawan, ngunit hindi siya sumipot. Kinabahala ito ng mga kaibigan at babaeng nililigawan ni Alexander dahil hindi siya makontak. Isang araw pagkatapos, pinuntahan nila ang mahal nilang kaibigan ngunit isang nakagigimbal na pangyayari ang nasaksihan nila. Natagpuan nilang wala ng buhay ang kaibigan nilang si Travis Alexander sa kanyang shower. Nila, ang ulo ni Alexander ay halos mapupugot na. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, natamo ni Alexander humigit kumulang 29 na saksak. Isipin ninyo yun, tol, 29. Hiniwa ang lalamunan nito tenga sa tenga at hindi pa nakontento. Pinaputukan pa ito ng 25 caliber pistol sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, tinipon-tipo ng mga ebidensyang nakita ng mga detective sa naganap na eksena na krimen. May nakita silang mga fingerprint sa buong apartment ni Alexander. Tinest din nila ang DNA mula sa mga dugo na nakakalat doon, ganun din ang mga buhok. Lahat ng ngayon ay tatama lamang at itinuturo nito wala sa kung sino man kundi kay Jody Arias lamang. Meron din silang nakitang isang camera sa isang washing machine. Kalaunan na may inirecover ito ng mga otoridad at nakita naglalaman ito ng mga larawan ni Travis Alexander kasama si Jody Arias na sa parehong araw na rin kung saan naganap ang nakakakilabot na krimen. Narito ang iilan sa mga larawan ni Travis Alexander bago siya patayin. At syempre, hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo mga tol ang mga masiselang larawan ni Jody Arias. Alam nyo, huling ligaya na pala ng junior na Alexander noon at ang nagpaligaya rin ng manoy niya ang siyang kikitil ng kanyang buhay. Talagang tumagal ang paglilitis ng kaso ni Jody mga tol dahil magaling siya mag-manipulate ng kwento. Pilit niyang itinatanggi ang mga matibay na ebidensyang itinuturo sa kanya. Noong araw kasing iyon, anya, may dalawang tao raw na balak patayin sila ngunit tanging siya lang daw ang nakatakas. Sa katunayan nga, na-convict siya noong May 8, 2013 ng first degree murder at nasintensya ng life in prison na walang parole noong April 13, 2015 sa state prison. Alam nyo, kahit nga convicted na siya as murder, magulo pa rin ang kanyang dahilan sa kung bakit niya pinatay ang ex niyang si Alexander. Pinatay niya kasi di umano ang kanyang ex sa kadahilan ng self-defense sa karasang ginagawa sa kanya na Alexander. Ayon kay Tracy Brown, dati niyang cellmate, hindi raw talaga target ni Jody ang kanyang ex. Target niya raw talagang patayin ang bagong babae nito. Ayon naman sa isang prosecutor na si Juan Martinez, ginawa raw yon ni Jody sa sobrang obsessed kay Alexander. Ayaw niya kasi talagang makipaghiwalay sa kanya, ngunit taliwas ito sa kagustuhan na Alexander. Well, sa kabilang banda,
may parte kay Jody Arias no mga trial niya sa korte na iniuugnay sa mental health niya. Alam nyo, nagkaroon pa ng mistulang debatihan sa pagdepensa ng 3 mental health professionals ni Jody Arias. Binubuo ito ng 2 psychologist and isang psychotherapist. Ayon sa isang psychology, na-diagnose siya sa post-traumatic stress disorder o PTSD. Sabi naman ng isang psychotherapist na si Jody ay nakaranas ng domestic violence mula sa ex niya at ang isang psychology naman ay nagsabing walang matibay na ebidensya na si Jody ay may PTSD at inabuso as domestic violence. Mas pinaniniwalaan niya ang stand niya na si Jody ay may tinatawag na borderline personality disorder. Alam niyo mga tol, masasabi ko lang na ang mental health and law are dangerous intersection. Now, from all this testimony ng mental health professionals, we get this sense na whoever hires a mental clinician gets the story that they want. Pwede itong gawing weapon ng isang suspect nang sa gayon mabaliwala ang kaso o kahit papano mabawasan naman ang sentensya na maaaring ipatong sa kanya. Well, maaaring makikita natin sa pagkakataong ito na si Jody Arias ay isang sociopath, specifically yung tinatawag na sociopathic narcissist. Dahil may mga sintomas na talagang nakita sa kanya gaya na lamang ng clip na ito. Makikita natin na talagang uhaw si Jody sa atensyon ng mga tao kahit nasa kalagitnaan ng interview ay walang pag-aalinlangang make-up is life, kilay is life. Masyado siyang self-centered, arrogante, magaling mag-manipulate ng tao, lack of empathy, at gusto niyang lagi siyang pinupuri at pinapansin. Dito na siguro magtatapos ang kwento ng kanyang kaso. At kung tinatanong nyo mga tol kung nasaan na siya ngayon, syempre nasa piitan pa rin siya at gaya nga ng sinabi ko kanina, sinintensyahan siya ng life in prison. Maraming salamat sa inyo mga tol and don't forget to keep your mind wide open. Bye bye!